Okay, pag-usapan natin ang isang napakakomplikado pero sobrang interesanteng paksa. Ang detalyadong timeline ng huling 7 taon ayon mismo sa aklat ng pahayag. Halika, subukan nating unawain ang isinasaad sa mga materyales na ating pinag-aaralan. So, eto yung malaking tanong na gusto nating sagutin. Paano nga ba talaga inilalarawan ng propesiya ang sunod-sunod na mga pangyayari na magaganap sa pagtatapos ng panahon? Bago tayo magpatuloy, kailangan mula nating maintindihan itong konsepto ng huling linggo. Ito yung framework, isang 7 taong yugto kung saan magaganap ang lahat ng pag-uusapan natin. Magsimula tayo sa pinakaunang serya ng mga kaganapan. Ang lahat ay mag-uumpisa sa pagtunog ng 7 trumpeta. At bawat isa may dalang salot na palala ng palala. Pero alam niyo kung ano ang interesting dito? Hindi ito basta nangyari lang. Sinasabi na ang trigger, ang pinagmulan nito, ay yung mga panalangin daw ng mga banal na humihingi ng hustisya. Para yung mga dasal nila ang naging hudyat para simulan na ang paghukom na sinisimbolo ng apoy na yan. Tingnan natin yung pinsala. Pagtunog ng unang trompeta, boom! Nasunog ang 1/3 ng mga halaman sa buong mundo. Tapos, kasunod agad yung pangalawa, parang isang nag-aapoy na bundok daw ang bumagsak sa dagat at pinatay naman ang 1/3 ng lahat ng nabubuhay doon. Pansinin niyo yung pattern ha, laging 1/3. Hindi pa total destruction pero napakalaki na ng pinsala. At anong epekto nito sa atin sa mga tao? Well, simple lang. Kung nasira yung 1/3 ng halaman at 1/3 ng lamang dagat, gutom ang kasunod niyan. Malawakang taggutom. At kapag may gutom, anong kasunod? Kaguluhan. Magkakaroon ng looting, krimen, kasi mag-aagawan na ang mga tao para sa natitirang resources. At hindi pa dyan natatapos, lalo pang lumalala. Sa ikatlong trompeta, yung inuming tubig naman ang tinitira. 1/3 ng mga ilog at bukal na lason. Tapos sa ikaapat, yung mismong langit, araw, buwan, mga bituin, nagdilim ng 1/3. Isipin niyo yung epekto niyan sa agrikultura, lalong babagsak ang food supply. Dito ngayon, mag-iiba yung ihip ng hangin. Kung kanina yung kalikasan ang tinatamaan, yung susunod na 3 trumpeta, sobrang tindi na. Binigyan na sila ng special na pangalan, ang 3 kahabagan o 3 woes. Bakit? Kasi this time, direkta nang nakatarget sa sangkatauhan. Okay, umpisahan natin sa ika-5 trompeta. Ito yung tinatawag na unang kahabagan at ang target dito, hindi na mga puno o tubig, kundi mga tao na mismo. Isipin nyo to, biglang bumukas daw ang kalaliman, yung abyss, at mula roon lumabas ang mga nilalang na parang mga balang. Pero ang misyon nila, hindi manira ng halaman, kundi pahirapan yung mga taong walang tatak ng Diyos. At hindi lang basta pahirap, may specific duration, 5 buwan silang magpapahirap. At itong hukbo ng mga ito, may leader, isang anghel mula sa kalaliman. At ang pangalan nila pareho sa Hebrew at Greek, iisa lang ang kahulugan, ang tagawasak. Sa pangalan pa lang, alam mo nang seryoso at direktang pagpapahirap na ito. Okay, huminga muna tayo ng malalim kasi papasok na tayo sa ika-6 na trompeta, ang ikalawang kahabagan. Ito yung yugto na talagang kinatatakutan ng marami. Dito na magsisimula yung tinatawag na dakilang tribulasyon at ang pag-angat ng halimaw. Tingnan natin itong timeline. Ang buong period na to tatagal ng 42 months o 3.5 years. Paano to nagsisimula? Sa isa na namang napakalaking kamatayan. Pagkatapos niyan, lilitaw na yung halimaw mula sa dagat para usigin ang mga banal. Pero habang nangyayari yan, mayroong 144,000 na nangangaral ng mensahe ng Diyos. Ang malungkot, sa dulo ng timeline na to, matatalo at mapapatay ng halimaw yung 144,000. Para lang magka-idea tayo kung gaano karaming tao na ang namatay, bago pa man itong ika-6 na trompeta, 1/4 na ng populasyon ng mundo ang nawala. Bilyon-bilyon yun. Tapos pagdating niyang pang-6, another 1/3 ng mga natitira pa, mamamatay din. Grabe, halos kalahati na ng sangkatauhan yung nawala sa puntong ito. So sino ba yung mga main characters sa panahong ito? May 3 pangunahing grupo. Una, yung halimaw sa dagat. Siya yung parang political power, yung nanguusig. Pangalawa, yung halimaw sa lupa. Siya naman yung parang religious leader, yung naguutos sa lahat na sambahin yung unang halimaw. At sa kabilang banda, nandoon yung 144,000. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagbibigay ng huling babala. Ano ba yung sinasabi nitong 144,000? 3 bagay lang. Una, isang paalala.
matakot sa Diyos at siya lang ang sambahin. Pangalawa, isang anunsyo, babagsak na ang Babylonia o yung sistema ng mundo. At pangatlo, isang matinding warning, huwag na huwag ninyong tatanggapin ang marka ng halimaw. At dito na tayo papunta sa grand finale, sa climax ng lahat, ang pagtunog ng ikapitong trumpeta. Ito na yung hudyat na magtatapos sa tribulasyon at magsisimula ng pinakahuling yugto. So ano bang ibig sabihin ng ikapitong trumpeta? Isa siyang transition point. Ito na yung hudyat para sa huling bugso ng mga salot, pero kasabay nito, ito na rin yung simula ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito na yung pagbabago mula sa kaguluhan patungo sa kaayusan. Ngayon, may konsepto ng unang pagkabuhay na magulit. Sino-sino daw ba yung kasama dito? Ayon sa pinag-aaralan natin, ito yung mga pinakatapat sa iba't ibang panahon. Nariyan yung 144,000, yung mga martyr na namatay nung tribulasyon, yung mga naunang martyr, at kahit yung mga banal mula pa sa lumang tipan. Sila yung kumakatawan sa tagumpay ng pananampalataya. At pakinggan nyo to, napakaganda ng pagkasabi. Sila ay nabuhay at naghari. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Isang pagkabuhay na mag-uli tungo sa isang mas mabuting buhay. Hindi lang sila basta binuhay ulit. Binuhay sila para maghari. Ito yung ultimate reward, yung katuparan ng lahat ng pinagdaanan nila. Sa pagkatapos nating makita lahat yan, ito yung tanong na naiwan sa atin. Anong ipinapahiwatig ng buong timeline na ito para sa atin ngayon? Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at paghuhukom, ano ba talaga yung mas malalim na mensahe nito tungkol sa pag-asa, sa katapatan, at sa kung saan papunta ang ating mundo? Magandang pagnilayan, di ba?